Ano pang hinihintay mo? Subscribe now and click the bell para updated ka sa mga latest Pinoy movies na handog ng Octo Arts Films. Mahirap maging totoo ang mabuhay ng damat wasto dahil sa pag-api, pagtukso, kasalanay di maiwasan. Malinis marangiti, naghahari pa rin ang dilim. Mabait ang siyang kabayaran kung katwir ay di pa binigyan. Ang buhay sa lupa, sadyang saglit lamang. Sa bawat kabalaran, may sawi at mabalan. May sakim sa kapwa, may talim ang dusa sa mata ng lawing pangarip ay dilim. Malinis man ang ngiti, naghahari pa rin ang dilim. Mabait ang siyang kabayaran kung katwir ay di pa bibigyan. Mahirap man na tanggapin, kabigo ay may lunas pa rin. May pag-asa na nagdurusa, hatol sa mapagsamantala. May pag-asa na nagdurusa, hatol sa mapagsamantala. Elena, bakit ba nagsaka ka naman? Sana sa bahay ka na lamang. Dito sa dagat itim ka. O tingin mo, baka masira ang bat mo. Eh, nakakainip sa bahay eh. O, sige na nga. Marami ko bang huli? Konti lang, pero pwede ng pang-ulam. Ikaw? O, ito. Tingin mo. Dami Naku, yan. ang dami. Anak, tignan mo, ang daming huli ng tatay mo. Toy, akin na yan. Salamat. O, halika na, tulungan na kita. O, sige na ha. Mauna na kami, ha?
Magno, maray bang huli? Maraming pa rin naman ay pasig. O sige na, sige na. O sige na. Na, baka kayo kapusin. Tiyo, tiyo. Hindi ho kami kakapusin. Rudy, halika. Kunin mo na ito. Huwag ka mahiya. Ito. Ang mga naman yung ata yan. Yan na lang mali. Ay, ako, hindi bali. Sige, ikaw nang bahala. Mamili ka dyan. Dali mo sa nanay mo, ha? Ayan pa. Eto pa. Maraming salamat sa inyo. Napakabuti inyong mag-asawa. Tan, may matanda din, ha? Silpad ng bahay natin. Kawawa naman, Magno. Sandali lang, tutulungan ko. Bakit huminto? Ako'y nauuhaw. Maaari bang makahingi sa iyo ng kaunting inumin? Oo, tayo na sa bahay. Doon na kayo uminom. Para kayo makapagpahinga tuloy. Wag na. Baka mandiri ang iyong pamilya. Masalan ang aking karamdaman. Hindi. Mabait ho ang aking may bahay. Tayo na. Tayo na ho. Selmo! Saan ka pupunta? Sa ibaba ng Chong. Ganun nga nangyari kagabi. Awang-awa ako kay Freddy. Asahan ko yan sa lalong madaling panahon, ha? Ito ba ang schedule natin? Makinilahin mo ito, ha? 3 copies, ha? Gamitin mo na yung personal pad ko. Sige. Sige na yan. Yun ang trabaho ng kapatid mo. Kung yung boteng hawak, baril. Hindi ko maintindihan si Ansel mo. Kaya kung sabihin ng tao na isang tampakin na sa inggo rito, lalo ko kasama si Anselmo. Ayaw kong sabihin ng tao na kinukonsinti ko ang aking anak sa paggawa ng masama. Malaki pa rin ang respeto ng mga tao sa akin dito. Kahit hindi na akong hepe ng pulis, hepe pa rin ang tao nila sa akin. Naintindihan nyo? Siya nga pala pa. Dumating na raw yung mga namalakaya buhat sa Mindoro. Oh, di ba kinausap niyo ang asawa ni Magno? Nakausap na yan, Anselmo, ang asawa ni Magno. Ang sabi ng asawa ni Magno, mas mabuti raw kausapin si Magno mismo. Bueno, kausapin ninyo si Magno. Puntahan ninyo. Sabihin niyo, hindi naman natin naagaw ang kanyang lupa. Kaya lamang nagkataon ang kanyang lupa ay nasa loob ng ating asyenda. Pabayaran natin ng sapat na halaga yan. Sabihin niyo sa kanya. Puntahan ninyo. Kausapin niyo ng mahusay. Huwag kayong magugulo, ha? At walang iinom sa inyo, ha? Hayaan niyo pa. Pag uminom sila, susumbong ko sa inyo. Palapad ka lang. Anselmo, para sa'yo din yan. Saka pa.
Tama na, tama na. Kung ano naman sadya ninyo, sabihin nyo na kaagad. Marami pa akong ginagawa eh. Huwag ka mabigla, Magno. Wala kaming masamang intensyon. Naparito kami para pag-usapan ng maganda ang mga bagay na yan. Ano ba pag-uusapan natin? Tungkol ba sa tinitira mong ito? Alam ba itong lupa mong ito ay siya lamang nasa gitna ng asyenda ng aking papa? At ang ibig niya ay bayaran ka. Ang sagay, umalis na kayo sa lupain ito. Pakisabi mo sa tatay mo, ang aking lupa ay hindi ko pinagbibili. Bago ka magmatigas, Magno, tinan mo muna mabuti kung sino mga nasa harap mo. Ako ba'y tinatakot nyo? Hindi naman, Magno. Alam namin hindi ka marunong matakot. Sapagkat dati kang sundalong galing sa digmaan. Kaya nga nakikiusap kami sa iyo eh. Kilala mo naman siguro si Anselmo. 2 santo lamang ang nakikilala niya. Isang santong pakiusapan o isang santong paspasan. Kaya't ano ang pipiliin mo, Magno? Kayong bala ko ano gusto niyo gawin. Makakalis na kayo. Talagang matigas ka pala. Bueno, ikaw ang bahala. Siguro naman nalalaman mo na kahit gano'ng katibay ang isang punong kahoy, kapag ito'y nadaanan ng malakas na hangin, ito'y napipilitang yumuko. Kaya na. Tuloy mo! Sige! Sinusubukan lang kita, Magno. Pero sa susunod, Nakahanda ako, Ansel. Pumasok ka muna sa loob at mag-uusap lang kami ng tatay mo, ha? Opo, inay! Magno, hindi tayo bibigyan ng katahimikan ng mga taong yan. Bakit pa wala na sila nakikita ko dito maliit na lupa natin? Kalimutan mo ang mga hayop na yan. Huwag mong gulayin ang isip mo sa akin. Alam ko aking gagawin. Maaari ko bang hindi isipin yan eh? Ikaw itong inaalala ko. Tiyak na mapapasok ka sa gipit. Huwag kang mag-alala. Pipilitin kong huwag masubo sa kanila hanggat maaari. Pangako, Magno. Lena, nakaluto ka na ba? Hindi pa nga eh. Eto nga, nagmamadali na ako at baka gusto na si Magno. Silva, pagkakataon mo na ngayon. Yan ang sa akin, Magno, ha? Magno. Ang asawa mo, asan? Pwede ba? Lubayan niyo na kami? Kalahin mo, matapang din pala itong asawa ni Magno. Matapang, ha? Nasaan? Ayun na!
Silmo! Ayan! Tama na yan. Tama. Ayan. Di ba, Inay, sabi mo magluluto tayo ng ginatan ngayon? Oh, di ba kaluluto lang natin ng ginatan? Halo-halo naman yung may gabi. O sige, mami ang minindal, ha? Anak, pasok sa loob. Opo, Inay. Magandang umaga sa iyo, Magno. Magno, una sa lahat gusto kong malaman mo na kinagalitan ko na si Nansel mo. Hindi ko gusto yung nangyari sa inyo. Kinagalitan ko na sila lahat. Kung yan lamang sa Johnny niya sa akin, tungkol sa nangyari kahapon, walang kwento sa akin yan. Makakaalis na kayo. Huwag kang masyadong mapusok, Magno. Baka lalong mabigat ang mangyari sa iyo ngayon. Tama na, Roque. Pabayaan mo ako na magsalita. Pakita mo. Magno, ito ang kalawakan ng aking asyenda. Ito ang aking mga lupain. Ito. Ito namang napaliligiran ng pulang guhit na ito ay ang lupa mo. Nasa gitna ng kalawakan ng aking lupa. Kung pabakuran ko ang aking lupa rito, makukulong ang lupa mo. Ang Daang Kastila ay hindi niyo maaaring bakuran. Kaya ang aking lupa ay hindi maaaring makulong. Magno, burado na ang Daang Kastila. Kahit na anong oras gusto kong pabakuran ng aking lupa ay maaari kong gawin. Talagang gusto lamang ninyo akong gipitin. Hindi yan ang gusto ko. Kaya nga ako narito Para pag-usapan natin ang mahusay ang bagay nito. Pabayaran kita ng sapat na halaga. Yan ang hirap sa inyong mga mayayaman Wala kayong salita kung hindi papayaran. Sapagkat kayo maraming salapi. Mababayaran niyo ba ang dugo at pawis na ipinula ng aking mga ninuno dito? Ng aking mga magulang sa aking lupa? Hindi ka practical, Magno. Masyado ka sentimental. Maaaring bang alisin sa buhay natin ang halaga ng salapi? At sinabi mo, totoo sa mga tao na ang dinidiyos ay salapi. Salapi na ugat ang kasamaan ng lahat. Pero ito ang masasabi ko sa iyo, Roque. Hindi ako maaaring palipin sa salaping yan. Palang araw, magbabagong isip mo. Makikita mo. Habang ako'y may buhay, may lakas, at may hustong pag-iisip, ay hindi magbabagong aking pasya na ipagbili ang minana kong lupa. Paubayan mo sa akin ang Magnong yan. Wala ka ng problema. Hindi po pwede sa akin yung mga ex-ex sabi. Mga shop shooter. Selmo, huwag kang gagawa ng hakbang na hindi ko nalalaman, ha? Lalo na kung nag-isa ka. Alam mo, may kabigat ang kalaban si Magnong.
Chong, isa ka pa. Lumalambot ka na ata eh. Tama ang Chong mo. Pakinggan mo siya. Ano ngayon ang binabalak mong gawin? Ano pa mari natin gawin? Tayo ginigipit nila. Ang tao, kapag nagigipit, kahit sa patalim ay kumakapit. Yan nga ang pinakikiusap ko sa'yo, Magno. Huwag kang padala sa simbuyo ng iyong kalooban. Ano mang suliranin, ay maaaring malita sa mabuting paraan. Elena, isang bagay lamang ang dapat sa mga taong yan. Dahas sa dahas. O ngipin sa ngipin. Magno, nagdidilim lang ang iyong isipan. At isa pa, di ba nangako ka sa akin na pipilitin mo silang iwasan? Oo. Ngunit may hangganan ng pagtitiis na isang tao. Ako'y hanggang dito na lamang. Talagang ako'y sagad na. Ito ang masasabi ko si Elena. Kapag pinilit nilang kunin ang aking lupa, ang lupa ng ating anak, ang lupa ng magiging anak ng ating mga anak, talagang hindi na ako magpapakatao. Papatayin ko sila! May paraan pa, Maro. Huminahon ka. Puntahan mo ang iyong mga kaibigan. Magtanong ka. Sigurado akong tutulungan kanila. Hayaan mo. Maglalakad-lakad ako. Magtatanong-tanong ako sa aking mga kaibigan. Si Atty. Crispin nga pala, no? Pupunta ako siya ngayon din. Kape ka muna, Magno. Thank you. Akalain mo, sa laki ng asyenda ni Don Sebastian eh, magkakaroon pa siya ng interes sa lupa mo. At binababag ka pa. Totoo pala mga balitang nasasagap ko. Ewan ko ba, Crispin? Kaya nga ba ako sumasangguni sa iyo eh? Naguguluhan ako eh. Hindi ko alam ang aking gagawin. Ayon sa kanila, ang daang Kastila raw ay burado na. Totoo ba yan? Totoo yun. Alam mo kasi, ang mga daang Kastila ay nakalagay lamang sa mga lumang-lumang titulo. Ngayon ay wala na. Crispin, kung magharap kami ni Don Sebastian Susgado, may laban kaya ako sa kanya? Pag-aaralan ka ng mabuti yan, Magno. Gagawin ko lahat ang aking makakaya. Boss, magandang umaga ho. Asyano! Saan ka pumunta? Kay Marlo. May usapan kami. Mukhang marami ka lang nainom ah. Iwanan mo ng bote. First shot ko pa lang ito, Chong. May kas ka ba? Meron ka. Mag-ingat ka, ha? Sige, Chong. May tatlo. Samahan niyo siya. Huwag lang kayong papakita sa akin, ha? Kapag may nangyari sa kanya. May tatlo. Kaya na.
Inay, ba't wala pa si Itay? Magagabi na. Bakit? Nagugutom ka na ba? Oo, Inay. Nagugutom na nga ako. Kaya lang, gusto mo makasabay si Itay sa pagkain natin. O, di hintayin na natin siya. Magno! Magno! Mantasyo? May sakit kayo ah. Hindi na ako magtataka. Sinabi ko naman sa inyo, huwag kayong maglalakad at masama ang katawan ninyo eh. Alam kong dito tayo magkikita. Bakit gusto niyo ako makita? Alam kong dito matatapos ang aking paghahanap. Natagpuan na kita. Karapat dapat ka sa ipamamana ko sa iyong isang bagay. Ano ho yun? Ang aking kwintas. Pagmasdan mo. Ang inkantadong lawin ay pumapayag siya na mapalipat sa iyo ang agimat na yan. Pagkat napatunayan niya, malinis ang iyong puso at mabuti ang iyong kalooban. Magno, kunin mo ang kwintas na yan. Ano pong gagawin ko sa kwintas na ito? Mahalin mo yan at ipagdasal. Iya'y isang agimat. Makatutulong sa iyo yan sa maraming bagay. Sa kahit anong dilim ay makakakita ka. At kahit anong kapal ng pader, makalalagos ang paningin mo. Tatasyo, may oras pa para dalhin ko kayo sa bahay para may pagkabago kayo. Tayo na kayo. Tayo na ho. Huwag na. Pagbigyan natin ang kagustuhan na engkantadong lawin. Magno, may dapat kang malaman tungkol sa bagay na ito. May 10 taon lang nakarangaan. Ang inkantadong lawin. Ang siya'y gumaling ay binigay niya sa akin ang mata niya. Ngaya'y napapanahon na upang mapalipat ang agimat na yan sa isang katulad mo. Nasa kabataan at malakas. Magno, pag-ingatan ang kwintas na yan. Magno, magbuhat ngayon. Ay, ikaw na ang kaibigan na inkantadong lawin. Umalis na kayo sa buhok na inyong tinitirhan. Nalimutan mo na ba
Ang sinabi ko sa iyo, huwag mong iiwan ang iyong mag-ina. Kahit na sandali. Matapos mo kong ilibing, ay umuwi ka na. Tibayan mo ang iyong loob. Malungkot ang naghihintay sa iyo. Pag-uwi mo ng bahay. Ligtas po ninyo sa panganib ang aking tatay at nanay, pati po ako. Magpapakabait po ako para po matuwa kayo. Pati po ang aking tatay at nanay, amen. O sige, anak. Matulog ka na, ha? Magno! Cancel mo ito, Magno! Lumabas ka dyan! Lumabas ka dyan, Magno! Ipakita mo kayo sa akin ang tapang mo! Anak, diyan ka lang. Huwag kang bababa. Selmo, bakit talaga walang tao dyan? Bakit? Bakit mo na? Manghula ka ba? Ano? Lumabas ka sa pinagtataguan mo! Lumabas ka! Sino ba naman yung mataong yan? Lola, magpangkatunan, Selmo. Lasing ho. Lola, doon na tayo sa Yugan magdahan. Baka tayo makatuwa ng mga yan. Sige. Ayaw mo lumabas. Cancel mo. Talaga naman siguro walang tao dyan. Sama! Bakit? Natatakot ka ba? Magtago ka na, Magno! Magtago ka na! Malay ka na. Huwag cancel mo. Kilala na mo, Greg! Baka magalit pa mo sa amin eh. Masyado matigas ang ulo mo! Ano? Hawakan mo ito. Magno! Lumabas ka, Magno! Itatara ko ang mga pala mo! Baby, anak. Baby. Baby. Baby, anak. Baby. Susi! Ayaw ba? Papasahin sa mga mo dito! Susi! Hanggang nasa iyo ang mahiwagang agimat, ang kamatayan ay hindi mananaig sa iyo. Pagdating ng takdang araw, ikaw ay maglalakbay upang hanapin mo ang taong karapat-dapat na pagsalinan mo ng agimat at ang mahiwagang lawin ay patuloy sa pagsubaybay at pagsunod sa iyo. Umuwi ka na. Tibayan mo ang loob mo. At naghihintay sa iyo ang kalungkutan pag-uwi mo ng bahay.
marami kami sa'yo. Ayon sa mga nakakita, si Ansel Mora may kagawa lahat ng ito. Pero huwag kang mag-alala. Sa lukuyang pinaghanap siya na happy ngayon. Abang gabing-gabi, istorbo ka, ha? Anong pinagsasabi mong si Magno, ha? Papunta siya rito, boss. Napatay niyo palang kanyang asawa. Pati ang bata. Doon sa kabila. Hey, boy. Hindi ikaw ang alam ko. Ayokong patayin ka.
Sino kasama niya, sir? Tuwing ko yun, nandun. Sandang ba kayong inutil? Mga walang silbi! Bakit hindi pinabayaan si Anselmo? Ayun o! Kapulan! Doon sa taas! Doon nakapwesto! Tatlo na ho napapatay sa tauhan natin! Ano? Pasubugin natin? Oo. Ikalat yung mga tauhan nyo dyan! Lagyan ng dinamit ang paligid! Pasubugin!
namin, patay na siya. Wala. Pero sa ko ngayon, mahirap na siya makaligtas. Eh, tratado pala kayong dalawa eh. Wala pa kayo nakikita ng dugo eh. Tiniyak nyo kagad patay siya eh. Palagay ko yung buhay pa yun. Buhay man siya. Hindi siya makakalayo. Nandiyan lamang yan sa paligid-ligid. Mag-apat na baka tayo! Tara! Pagpaparin! Panyo! Hoy! Ikaw! Sige! Magsibalik na kayo. Ayoko na. Na makita pa po kayo rito. Sabihin sa amin nyo na magtutuos pa rin kami.
Hindi na ho. Buwi na kayo. Sige na! Anong balita? Nakita niyo ba? Nakatakas eh. Nakatakas? Sa dami niyo yan? Pabilis kasi. Hindi lang yun. Pati yung 6 na bata natin, pinatay din. Bago. Nakatakas daw. Wala niya kayo! Sayang lamang ipinabayad ko sa inyo! Mga inutil kayo! Tama na! Tama na! Palayasin mo ang tawang yan! Palayasin mo yan! Ayaw ko makita mga pagbumukha ng dino! Magno? Alam mo, kung maaari ko lang makausap ang iyong mag-ina ngayon, sasabihin kong mahal na mahal mo sila. Dakila ang iyong pag-ibig dahil sa dakila ang iyong puso. Ngunit, ipapakiusap ko na sabihin sa'yo huwag mo nang ituloy ang paghihiganti. Kung iyan ang ipakikiusap mo, maring hindi nila magugustuhan. Hindi sila matatahimik. Malupit at masaklap ang kanilang kamatayan. Ang kanilang kaluluwa ay humingi ng katarungan. Ngunit namatay na si Anselmo Magno. Naparusahan ng malupit. Anong katarungan pang hahanapin nila? Iibigin ba nilang mapalagay pa sa panganib ang iyong buhay? Esther, kung mangusap ka, gusto kong isipin na para kausap ko ngayon ang aking mag-ina. Ang pangamba mo at ang pagamba nila ay isa. Esther, tama kaya ang aking iniisip ngayon na ikaw ay nag-aalala sa akin? Tama ba ako? Ang isang nagmamahal ay walang ibang hangad kundi ang kaligtasan ng kanyang minamahal.
kung kayo'y minamahal mo ko. Kagaya ng pagmamahal ng iyong mag-ina. Kung hindi ko man makikita ng kanyang pag-ibig sa'yo. Full screen na po. Esther! Esther! Ha? Nandiyan na ha? Sandali lang. O siya, sige. Ikaw bahala. Alam ko hindi ka papipigil. Ako na magkasabi ka, Esther. May kutob akong mapanganib yung pupuntahan, Magno. Mag-ingat ka sana sa iyong sarili. Maraming salamat sa iyong paalala sa akin. Lolo, hindi ko na po may sister para magpaalam. Kumari po sana, ipaabot po ninyo sa kanya ang aking taos-puso pagpapasalamat. Kaya mo't makakarating. Tutuloy na po ako. Pagpalain ka na ba? Lo? Lo? Narito ako sa loob! Lo? Lolo? Hmm? Nasaan na si Magno? Umalis na. Ha? Saan daw siya pupunta? Ewan ko, hindi naman niya nabanggit sa akin. Pero bago siya umalis, ang sabi niya, labis siya nagkapasalamat sa mga kabutihan na nagawa natin sa kanya. Babalik daw siya? Hindi naman nasabi. At nag-aapura dahil sa mayroon daw siya malagang bagay na lalakarin. Wala na ba ako talagang madidinig sa inyo kung hindi namin makita si Magno? Halos lahat na pinagtataguan niya. Pinuntahan namin. Ngunit hindi namin makita. Nagalugod na ho namin ang buong kabundukan eh. Pero wala si Magno. At ito nga nga ho, ay naroon na aking mga tauhan naghahanap ngayon. Maging sa bayan, ho, mga tauhan ko walang tigil na paghahanap. Ha! Talagang wala akong madidinig sa inyo kundi salita lamang ano? Nalalaman ba ninyo kung ba't ninyo makita si Magno? Ha? Sapagkat isa kayong tambak sa mga estupido, mga gunggong, mga gago kayo! Talaga naman ginagawa namin lahat Tarantado isa ka ba? Mga katwiran ka ba? At ikaw, Roque, nasaan yung sinasabi mong hahanapin mo siya hanggang sa dulo ng daigdig? Nasaan? Sebastian, huwag mong daanin sa init ng ulo lahat ng bagay. Konti ginahon. Pinangangako ko sa'yo, hindi magtatagal. Papatayin ko ang Magnong yan. Baka kaya lang hindi namin siya makita eh. Nagpapagaling siya na sugat eh. Papa, baka naman kaya hindi makita si Magno eh. Dahil gusto niya naman manahimik. Bakit di niyo lang siya pabayaan? Pabayaan siya sa may kapangyarihan. Huwag kang makialam dito! Hanggat hindi na pagpapayaran ni Magno ang pagkamatay ni Anselmo, hindi ako titigil! Hanggat hindi siya nagiging isang bangkay! Papa, wala lang akong mangyayari. Huli lang lahat. Kalimutan niyo ng pag-iiganti. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang makialam! Palibasa sa'yo, wala kang malasakit sa iyong kapatid! Palibasa sa'yo, hindi ka nasaktan ng mamatay si Anselmo! Kaya tumigil ka! Oo, titigil ako, Papa. Pero meron isang bagay na dapat yung munang marinig. Si Anselmo yung kapatid ko. At siya yung mahal ko. At yan yung nalalaman ninyo. Sinabi ko, tumigil ka eh! Kung di kayo naging mapuso at sakim sa lupa ni Magno, sana buhay pa siya hanggang ngayon. Sinabi ko, tumigil ka! Uulitin ko. At uulit-ulitin pa.
Kung di ka naging mapusok at takim, sana buhay pa siya hanggang ngayon! Sana buhay pa siya hanggang ngayon! Kayo! Tandaan niyo ito. Ayoko magpapakita kayo sa akin na wala kayong balita tungkol kay Magno. Karina! 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 Karina, saan ka pupunta? Lalayas lang sa bahay na yan. Bubwisit na ako. Bakit? Ano nangyari? Tsaka mo na malalaman. Eh, saan ka pupunta ngayon? Bahala na. Kahit saan. Tama! Tama! Alis, sabi! Hayop! Sabi ka ba dyan? Sabihin mo sa kanya kailangan ba isikapin? Ikaw mo! Hayop! Walang iya! Anong kailangan mo sa akin? Hayop! Ikaw mo sa akin! Hoy! Walang tali! Ano ito? Ano ginagawa mo? Ha? Halika! Huwag ko umalis. Hindi ako gusto tao. Ah!
Huwag po. Parang niyo na pong awa. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ako masamang tao eh. Wala ka palang tiwala. O sige, diyan ka na. Karina, dito na tayo maghihiwalay. Eh, saan yung daan papuntang bayan? Tuwirin mo lang ang dahlia. Sa bandarya, makakakita ka na ng sasakyan. O sige, lakad na ako ha. Tawag raw po niya ako, senyorita. Kanina pa kita tinatawag Ba't ang tagal-tagal mo? Maliligo ako, ang daming gamit ko. Opo, senyorita. Hindi ko mamajit itong buhay natin. Gabi-gabi, nagabag tayo. Simal mo! Simal mo! Sita! Halika na mamay! Ayun dito! Dito! Ayun dito! Magbuho, nakapasok. Nandito si Ita sa bahay. Hanapin ninyo! Dali!
Maria, anong gulo yan? Karina! 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 Bakit pa? Wala ba pumapasok dyan? Wala pa, Papa. Itrangka mo itong pintuan mo! Huwag mong bubuksan kahit na kanino! Nasa bahay si Magno! Opo, Papa. Ano? Baka nananaginip ko lang, hindi si Magno nakita mo. Sigurado, nakita ko eh. Totoo yun, nakita namin eh. Wala ko sa lahat ng sulok ng bahay. May bukas ang bintana doon sa likod, baka doon nagdaan. Kung hindi kayo mga tarantado eh! Paano nakapasok dito yan? Hanapin nyo! Dali! Okay, palasan mo mata ko. Baka ka nakapasok dito sa bahayan. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag ka nang lumaban sa kanila. Magno, nung tayo nasa gubat, nakilala ko ang iyong pagkatao. Iniligtas mo ko. Gayong, maaari mo naman gawin sa akin lahat ng gusto mo. Ngunit ako'y iyong iginalang. Sa palagay ko, ikaw ay mabuting tao. At ang kabutihan mong yan, ang pinakikiusapan ko ngayon. Huwag ka nang pumatay. Ibig ko maniwala na ako'y mabuting tao. Diyan ako lumaki. At yan ang itinuro sa akin ng aking mga magulang. Ngunit nalilimutan ko ang kabutihang yan kapag nakikita ko ang kasama ng aking kapwa-tao. Ng iyong ama. Nanawang ko ang ibig mo sabihin. Alam kong masaktan ka. Masakit. Nawala ang iyong mag-ina. Ang pinakamamahal mo sa buhay. Ibig mo bang mangyari rin sa akin ang hapding yon? Magno, kapag pinatay mo ang aking papa, ako ang masasaktan. Hindi ko siya papatayin kagaya ng ginawa niyang pagpatay sa aking mag-ina. Bibigyan ko siya ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. Kung kaya ako narito ngayon. Huwag, Magno. Utang na loob. Sa akin mo lamang gawin ang iyong paghiganti. Pabayaan mo na lamang si Papa. Matanda na siya. Gawin mo ang ibig mong gawin. Hindi ako tututol. Narito ako. Durugin mo. Para masiyahan ka sa iyong paghiganti. Lo, gutom na ba kayo? Just yung bata ito, ilang ulit mo ba akong tatanungin? Oo! Oo! Esther! Saan ka ba pupunta? Esther! Esther!
Maligaya ako, Magno. Ngayon na ako nakadama ng ganito. Kailanman na hindi ko naisip na may ganito palang kaligayahan. Kapag ito binahin mo sa akin, tiyak may kamamatay ko. Ipangako mo, Magno. Ipangako mo sa akin na ako'y talagang mamahalin mo at hindi mo ako iiwan. Nangangako ko. Hindi kita lalayuan kailanman. Ang buong pagkatao ko, buhay at pagmamahal ay sa iyo hanggang kailangan mo. Alam mo, Esther, akala ko hindi ko naman ito ang umibig. Sapagkat noon, wala naman ang aking dibdib kundi po at pag-iinganti. Kalimutan mo na yung salitang paghihiganti. Basta gusto marinig sa'yo, ay sabihin mo, ako'y mahal na mahal mo. Sige na, sabihin mo. Esther, mahal kita. Baka mamahalin kita hanggang sa uli sa tali ng aking buhay. At kung sakaling totoo ang sinasabi mo, na may kabila pang buhay, hanggang doon ay mamahalin kita. Ano? Tama mo na. Hindi ka na. Baka hinahanap ako ng lolo. Ano? Tignan mo. Di ba lawin yan? Yung dumadagit ng mga sili. Oo. Alam mo, kanina pa yung tingin ng tingin sa atin. Halika na. Magno, di ba yun yung lawin nakita natin kanina? Pari, Siguro kaibigan niyan, kaya sinusundan tayo. siguro. Magno, baka sinusundan niya, no? Meron ko pang hindi nalalaman tungkol sa akin. Ang lawin na yan. Eh, may kaugnayan sa aking buhay. Ano ibig mo sabihin? Bakit ho? No. Ang aking apo'y walang kasinlinis ang pagkababae. At yan ang patunayan mo nang kayo kapwa makalimot kagabi. Apo'y niloko mo. Tandaan mo ito. Kukulangin kita. Palalakihin ko yung kon mo. Wala po akong balak na siyang pagsamantalahan. Ako po isang balo. At tag-isa na lang sa buhay. At isa pa, mahal ko siya.
Mabuti kung ganoon. Lumapit ka na sa kanya. Sige, magbalik ka na sa kanya. Oh, bakit? Anong sinabi ng lolo? Nalaman niya kung ano nangyari sa ating kagabi. Di galit siya? Galit. Binabantaan pa nga ako eh. Na ako rin kanya kukulamin. Palalakihin daw yung kuwang ko. Bakit ka natawa? Hindi! Walang alam ang lolo sa kulang. Tinatakot ka lang nun dahil nag-aalala yun na baka lukuhin mo lang ako. Ah, ganun ba? Paano yan? Ngayon alam mo hindi man kukulam ang lolo. May bala ka bang lukuhin ako? Upo kayo ng mahusay, ah. Tahimik. Yes, ma'am. Ayoko nang magulo. Apa. Sige, pasok. Rosalinda, boy. Tulin, ha? Opo, ma'am. Sit properly. Quickly, girls, boys. Magandang araw, ginagawa. Magandang araw naman. O, magsiupo kayo. Walang masasaktan sa inyo. Basta susunod kayo sa akin. Bakit ho? Wala nang tanong-tanong pa. Basta sundin niyo ang sasabihin ko. Children, our lesson for today is about music. Ano ang kailangan nyo? Malalaman niyo sa commander namin. Hoy! Ikaw! Halika rito! Aris! Ang masasamang taong yan ay pangkat ng pulisyan si Kulapu na matagal nang pinaghahanap ng alagad ng batas. Wala nang ginawa kung hindi mangurakot, pumatay ng tao, at manggasa sa mga baring madaanan nila. Salamat na lang at hindi napupunta dito. Lolo, ano ang mangyayari sa mga bata? Pakakawalan kaya nila? Kung magbibigay yung hinihingi ng alaga at alahas. Paigo naman ba mga tao? Palagay ko hindi makakaya. Pagkat napakalaking halaga. Wala ho bang pulis doon? Meron. Dalawa, pero napipilang pa. Napakawalang awa naman nila. Pati ba naman mga bata ayaw nilang patawarin? Esther, talagang may tao yan. Walang iniisip kundi pangapi, kasamaan, at kabaksikan sa kapwa. Hindi ka dapat magtaka. Magno, paano natin sila matutulungan? Sana mga bata, sana! Huwag kayong matakot. Mamaya na ngayon makakauwi na tayo. Huwag kayong matakot, magsitulog na kayo.
At lumiwanag! At hindi ko pa natatanggap ang aking hinihingi sa inyo! Susunugin ko ang buong eskwelahan! Narinig niyo ba ako? Susunugin ko ang eskwelahan! Commander, talaga ba susunugin natin ang eskwelahan ito kapag hindi sila nagbigay? O ano pa? Huwag mo nga ako sorbohin. Mag-iisip ako. Baldo, ano nangyari sa'yo? May pagkakatutusol mo. Kapag kumilis ka ng masama, sasabukin ko utak mo. Sino ka? Hindi na kailangang makilala mo pa ako. Dapat sana, sa gubat pa lamang ipinatay na kita. Wala kang kasing sama. Hayop ka. Ibaba mo yan, baril mo. Tapon mo. Sige. Itapon mo yan sa malayo. Sige. Sabihin mo sa mga tao mo, itapon din nila ang kanilang mga baril sa malayo. Sige. Itapon niyo ang mga baril!
Mahirap maging totoo ang mabuhay ng tama't wasto dahil sa pag-api, pagtukso, kasalanay di maiwasan. Malinis marami, naghahari pa rin ang hiling. Mabait ang siyang kabayaran kung katwir ay di pa O, paano Magno? Umaywa ka na muna namin. Ikaw ang saan ang bahala dito, ha? Sige ha. Halika na, Esther. Alis na kami. Ingat ka, ha? Ang nangyari sa baryo, sa eskwelahan, ay nakarating na sa Kapitolyo. Alam na nila ang tungkol kay Magno. Di magtatagal, patatawag siya ni Gobernador upang gawing happy namin. Kailangan ngayon na. Huwag kayong mainip, di na magtatagal yan. Kung inyong ipahihintulot, mayroon akong nais imungkahi. Magsalita po kayo. Habang naghihintay tayo ng Pasiabo at sa Kapitolyo, bakit hindi natin alokin si Magno na maging Kapitan del Barrio dito sa ating nayon? Tama si Mrs. Bernard. Maganda ang mungkahin ng mga maestra. Sangayon ako dyan. Sa palagay niyo kaya ka, Tomas, papayag si Magno? Ewan ko. Pero, hindi ko masabi. Papayag siguro yun. Aba, pag siya pumayag, maganda. Kayo mga kanayon, sang-ayon ba kayo sa mungkahin ng mga maestra? Sandali lang! Kung ganun, sang-ayon kayo. Puntahan natin si Magno. Tara kayo. Saan niyo natagpuan? Sa lugar ng Mauwa. Saan yun? Sa pananon ng bundok ng Marigod doon. Okay! Bakit? Ano nangyari? Si Magno, natagpuan na raw. Lalakad tayo. Natagpuan nila si Magno. Samahan mo ko sa bayan. Puntahan natin si Epe Billones. Tiyak mo ba yan ang bahay? Oo, doon si Bajan. May kasama ko siya dyan. Ang dalaga at isang matanda. Ako bahala. Maliligiran ko ang bahay. Kayong dalawa ni Cardo. Kanan. Ikaw, sa kaliwa. Ako sa likod. Oo. Bajan. Dalawang ang lado.
ko nag-ibig makaligtas pa ang bagnong yan. Kapag naririyan siya, tsaka wala siyang wala. Bilang mo na siya sa patay. Papatingin sila rito. Ikinalulungkot ko, Hepe. Hindi ko na sila maaaring mapigilan pa. Helen! Hel! Kayo na sabas din! Ako si Hepe Vitalis! Mabalata sa lada! At magsibalik ka rito! Mabla mo! Huwag ka na lumaban! May pagkakato ka pang mabuhay ng tahimik! Gara, ingatan mo kita si Mami.
talagang nais ko na magpahinga ng tahimik. Kung kaya't ako'y napakalayo-layo na rito. Ngunit hawal pa rin nila ako para patayin. Wala na akong magawa kundi pagtanggol ang aking sarili. At sinuko nila ako. Ito po ang aking baril. Isinusuko ko po sa inyo. Wala siya! Lolo? Ano nangyari? Bakit bigla siya nawala? Huwag kang malungkot, Esther. Si Magno hindi mamatay. Nandyan lang sa paligid yun. Maniwala ka sa akin. Wala si Magno! Ang mabuhay ng tama't wasto dahil sa pag-api, pagtukso, kasalanay di maiwas. Magbabalik ako, Esther. Babalikan kita. Ayun, no? Ayun! Ayun! Hari pa rin ang Ayun! katwir ay di pa ang buhay sa lupa tiyak saglit lamang sa bawat kabalada. Saan siya pupunta, Lolo? Pabayaan natin siya. Pero may malubha siyang sugat. Huwag kang mag-alala. Si Magno hindi mamamatay. Sapagkat siya may kapangyarihan taglay. Ngayon lang ako naniwala na si Magno talagang mahiwaga. Mahiwaga, Lolo? Hanggang sa panahon ito, ang mga tao sa buong na pinangyarihan di umano ng kasaysayang ito na nakakakilala kay Magno Castro ay naniniwalang buhay pa siya at may pa rin ang kapangyarihan ng lawing isinasaad. Patuloy siyang naglalakbay sa paghanap man din ng isang taong katulad niyang karapat-dapat na pagkatiwalaan upang pagsalina ng agimat na kanyang iniingatan. At habang hindi niya nakikita ang tao niya, hindi siya maaaring mamatay. Saan man siya makarating, saan man siya naroroon, patuloy siyang sinusubaybayan ng lawin ng kanyang kapalaran. Sa gisag ng anumang kasamaan, saan man ikubli, ay hindi maaaring itago habang panahon sa mapanuring mata ng lawin na kumakatawa naman sa anumang mabuti sa mundo ibabaw. Ang mahiwagang kasaysayang ito ay isa na kayong alaman. Matang lawin. May pag-asa tanang lulusa hatol sa mapagdaman.
wala